malaki yung bagsak ng trust ratings at approval ratings ni President Bongbong at saka ni Martin Romualdez. Kasi lumalabas po, kinukonsinti nila. Di ba? Dagdagan pa ng manipulasyon ng mga mga possible na nasa likod po nitong survey na yung mga promotor ng smuggling. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Sa latest result niya ng survey ng Pulse Asia, bagsak bagadya yung ratings ng ating Pangulong BBM. Pati niya si Martin Romualdez. Pero niya si Inday, habang bumagsak yung ratings, pero mataas pa rin kaysa sa ating Pangulo. At mas malaki yung pagbagsak ng Pangulo sa ni Martin. Kaduda na po, mga kababayan, yung mga results ng survey ngayon. Baka sponsored na po ng mga Chinese. Lalo yung mga nasa likod ng West Philippine Sea, saka yung smuggling. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Malamangan niya, Mr. Maravillas, tama yung duda mo. Yun po, mga kababayan, yung balita ngayon sa Philstar. Marcos Duterte, si double digit drop in approval and trust ratings in September. Yan po, mga kababayan. Yung magpinsan, si PBBM saka si House Speaker Martin Romualdez, yun ang may pinakang malaking paglubog ng kanilang approval and trust ratings. Pero si Inday po, abang bumaba rin po yung kanyang trust ratings, pero mas mataas pa rin kaysa po sa magpinsan. O di ba kaduna-duna po? Malamangan niya, Mr. Maravillas, talagang minamanipula nila para ipahiya yung magpinsan, lalo na si Martin Romualdez. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip ang ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Ayan po, mga kababayan, ang balita ngayon. Basahin natin. Sabi diyan, the extent anya to which Filipinos still trust in approve of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Inday Sara has declined by double digits from June to September. Base, mga kababayan, daw sa result ng Pulse Asia survey. Double digits, ang ibig sabihin, mga kababayan, lumubog ng malaki. Ibig sabihin po, marami nang nainis. Ayan po, ang sabi diyan. Habaan niya itong mga top officials, itong dalawa, lalo na yung ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos at si Inday, still retain the majority approval and trust of Filipinos. Base po dito sa latest survey ng Pulse Asia na ginawa in mid-September, lumalabas na both leaders lost some level of support across all regions in classes after enjoying minimal changes in ratings in the same poll na ginawa, mga kababayan, noong Marso. So, madaling sabi, dumami na sa ating mga mamamayang Pilipino ang nainis. Nababasan yung tiwala
sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung survey, mga kababayan, ay ginawa from September 10 to 15 noong yung budget debates triggered public clamor for the transparency anya in government agencies use and request for confidential funds. So sabi rito, the slump in Marcos and Duterte's trust and approval scores also comes amid uncontrollable inflation, political science professor Clive Argelies said. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi nagugustuhan ng mga mamamayang Pilipino ang mga nangyayari dahil mga kababayan sa isyo ng confidential funds. At saka, yung issue mga kababayan sa mataas na presyo ng mga bilihin in the market. Similarly, sabi po ni Political Science Professor Ards Aguirre that the drop in Marcos and Duterte's ratings anya is significant since it is beyond the margin of error. The survey was also conducted during a time when hot-button issues anya affecting Marcos and Duterte dominated headlines and gripped public attention, among others, surging inflation and the perceived misuse of public funds through the confidential and intelligence funds, sabi po ni Aguirre. It only means, anya, that there is a substantial portion ng ating populasyon that have become dissatisfied with Marcos Jr. and BP Sara in terms of doing something to curb the ill effects of inflation to ordinary citizens and in terms also of using a staggering amount of money through the confidential intelligence funds, respectively, sabi po ni Aguirre. Madaling sabi mga kababayan, nadamay yung ating ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa confidential funds, sa issue ng confidential funds. Yung issue sa inflation po, sabi nga natin, may factor po yung mga pangyayari sa ibang bansa at yung pagtaas ng presyo ng gasolina at conflict in Ukraine. Pero dito sa issue mga kababayan ng confidential funds, nadamay talaga yung ating Pangulong Bongbong. Kaya siguro mga kababayan, yung mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos in Congress na dati supportive doon sa confidential funds ni Inday ay nagdesisyon na tanggalin na lahat yung sa Office of the Vice President at saka yung sa DepEd at ibigay na lang mga kababayan sa mga security agencies, the guardians of the West Philippine Sea. So tama yung analysis natin. Mr. President, sabi natin mga kababayan sa previous video natin mga kababayan, madadamay po kayo ni Inday. So mabuti po na nagdesisyon yung ating Kongreso. Sabi nga po ni Congressman Ed Silagman, hindi man na niya nagdedesisyon ang mga congressmen without the approval of the leadership. Referring to Martin Romualdez. You see? Pero sabi mo niya, Mr. Maravillas, bakit mas malaki yung bagsak ng trust ratings at approval ratings ni President Bongbong at saka ni Martin Romualdez. Kasi lumalabas po, kinukonsinti nila. Di ba? Dagdagan pa ng manipulasyon ng mga mga possible na nasa likod po nitong survey na yung mga promotor ng smuggling.
At saka yung mga pro-China forces, tapos mga kababayan, pag ganon, ilumalabas dito, mas affected si President Bongbong saka si Martin. Si Inday, konti lang po yung paglubog. Alatado po, mga kababayan, yung latay po kay President Bongbong, ang may sala, si Inday. At kung titingnan ninyo mga kababayan, yung performance po ni Inday ay malamlam. Mas nagtatrabaho po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming ginagawa. At saka si Martin Romualdez, yung magpinsan po. Ang ganda ng tandem sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Si Inday po, recipient lang po ng confidential funds. Pero yung tama, yung latay mga kababayan, sa magpinsan, nasaan ang hustisya? Di po ba, mga kababayan? Yan po, sabi dyan. Approval scores deep for Marcos in Duterte. Yung approval ratings for Marcos decreased by 15 percentage points sa buong bansa. Going from 80%, naging 65% na lang po sa latest survey. Across all regions, declines in the President's performance ratings daw range from 14% to 15 percentage points. Matindi. Marcos is the only top official in the survey who suffered a double-digit drop in approval ratings across all socio-economic classes, with his approval score slumping the most among members of Class A by around 29 percentage points from 82%. Bumagsak mga kababayan sa 53%. This followed by Class ABC, 22% yung drop mga kababayan. At sa Class D, 12 percentage point drop. Ayan pa, 12 percentage point drop. Ngayon, sabi dyan mga kababayan, similarly, Duterte's approval ratings drop mula 84%, naging 73% or by 11 percentage points at the national level. Habang bumagsak siya, pero hindi kasing laki. 15% yung sa Pangulo, sa kanya 11% lang. Di ba mga kababayan, yung latay sa ating Pangulo, in Metro Manila, sabi rito, the Vice President's approval ratings fell by 12 percentage points, while it fell by 13 percentage in the rest of Luzon. Sasabi dyan sa balita, unlike Marcos Anya, Duterte saw the biggest slump in approval ratings in the more affluent class ABC. Yung mga mayayaman, 18 percentage yung pagbagsak ni Inday. Maraming mayaman yung nainis kay Inday. Going from 72% to 52% na lang. This followed by Class D. 11 percentage point drop in Class E. 8 percentage point drop sa approval ratings mga kababayan ni Inday. Pero sabi rito, the Pulse Asia survey also showed that at least 71% niya still nagtitiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. While 75% kay Inday. Pero anya, despite still being trusted by most Filipinos, Marcos in Duterte's overall trust scores, nag-decline po siya by 14 points and 12 points respectively. So, lumalabas talagang mas malaki yung pagbagsak ng ating Pangulo kaysa sa kay Inday.
So talagang ang latay po, ang latay ng galit ng mga tao, nasa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa bagay, maintindihan natin kasi nga po, command responsibility. It is the responsibility of the President. Hindi man ang Vice Presidente. Recipient lang po ng confidential fund. Si Inday po, recipient ng confidential fund. Nang authorize po, yung Office of the President, dinownload. Kaya wag ninyo pong kukonsintihin, mahal na Pangulo. Ang tama po sa inyo. Di ba? Ayan o, malinaw dyan. Sabi dyan o, Marcos saw the biggest dip in trust ratings in Luzon, 20 percentage point decrease. Followed by Visayas, 13 point decrease. Yung National Capital Region, 8 point decrease. Sa Mindanao, 5-point decrease po. Meanwhile, sabi diyan, the President saw double-digit declines in his trust ratings among all socio-economic classes, with both affluent Class ABC and Class E having a 21 percentage point decrease. Napakalaki po. Mataas na mataas mga kababayan yung pagbagsak kaysa kay Inday. Di ba kaduda-duda? Sabi ko sa inyo, trust scores for the Vice President dip across all regions in socio-economic classes, with the biggest decrease in Luzon, 18 percentage point decrease, similar to the President. Damay-damay na po. The decrease in trust among members of Class ABC in Class E for Duterte, however, were less pronounced compared to Marcos. Kita na ninyo? Mas narugado yung ating Pangulong Bongbong Marcos, were less pronounced kay Inday Sara compared to Marcos. Duterte saw just an 11% to 13 percentage point decrease in all socio-economic classes. So mas maliit kay Inday. Nakita na ninyo? O ngayon, mga kababayan, yung laging katuwang, yung katandem ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Martin Romualdez, yun pa yung matindi yung paglubog. Yung paglubog, mga kababayan, ng kanyang trust ratings. Di kaya niya, Mr. Maravillas, intensyon na ilubog? Malamang po, kasi napiperceive nila na si Martin Romualdez ay malamang lumaban sa pagpangulo or sa mataas na posisyon, mga kababayan, that could threaten Inday Sara. Huwag na natin niya palitawin. Ngayon pa lang niya, i-demolish na natin. Gawin nating nuisance candidate para hindi niya makahabol sa ratings ni Inday. Ganon nga po, mga kababayan, ang possibility. Si Amy Marcos, biglang hindi na pumapasok sa Magic 12 sa pagkasenador. Yung mga lumilitaw na mga pangalan, yung mga pro-China, yung mga leading po sa pagkasenador. Si Amy Marcos na dati naglalaro, mga kababayan, sa 1 to 5, top 5 sa mga senatorial candidates. Nandun na sa lumalabas na sa Magic 12. What? Ito yung sa legislative pa. Sabi legislative judiciary leaders experience drop in ratings. Other key officials included in the survey, House Speaker Martin Romualdez, Senate President Juan Miguel Zubiri, and Supreme Court Chief Justice Alexander Rismondo also experienced dips in the approval and trust scores. Romualdez has appeared to lose the majority approval of Filipinos after his score dipped to 41% from June's 52%.
Kita ninyo? Matindi. His rating shifted downward in most regions in classes by an average of 11 percentage points, except for a slight increase of 1 percentage point in his bailiwick of Visayas. Meanwhile, mga kababayan, Zubiri saw a decline in his approval rating by 6 percentage points, going from 56% in June to 50%. Si Hismondo's approval score also slipped to 34%, the lowest among the 5 officials, compared to 44% in June. So, nilagay dito mga kababayan sa balita yung top 5 officials ng ating gobyerno ng Pilipinas. So sabi diyan, Romualdez also saw the largest dip in trust scores among the 5 officials, going from 54% to 38%. 16 percentage point drop down, mga kababayan. Talagang nilubog po si Martin. Pero kung titingnan ninyo mga kababayan, ang may pinakang marami na ginagawa na tinatrabaho, makikita naman po ninyo, laging kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit dito sa Pilipinas and abroad, sa mga foreign travels, si Martin Romualdez, kung sa pakinabang po, napakaraming pakinabang and very active si Martin. Siya pa yung may pinakang mataas na pagbagsak. Nasa ng hustisya. Di ba kaduda-duda? Bakit si Inday, mga kababayan, ano yung mga pinagagawa? Other than yung confidential funds. Di ba? Pero maintain niya po yung mataas na ratings. Hindi ba nakakaduda po ang mga ganong result ng survey? Kung sino talaga yung seryoso sa pagtrabaho at maraming ginagawa, sila pa yung mababa ang ratings. Yung wala man halos ginagawa, sumasakay lang. Sakay na. Maintain yung mataas na ratings. Ito yung patunay na very active yung ating Speaker of the House. Of all the speakers, previous speakers, siya po ang pinaka-active at napapakinabangan ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ang latest na balita. Speaker says House DSWD set to give out cash aid to 3 million poor sa ating bansa. Yan po mga kababayan yung balita. Speaker Martin Romualdez said the House of Representatives at saka yung DSWD will provide cash assistance in the coming days to promptly address the issue of poverty across the nation dahil po sa mataas na presyo ng mga bilihin, lalo yung bigas and other commodities. The Malaya project anya is set to begin in Metro Manila next week to benefit over 3 million nationwide. 3 million people nationwide, including those in the low-income sector, senior citizens, person with disabilities, single parents, pati yung mga indigenous people. This is an initiative of the House of Representatives sa kayong DSWD to immediately help our fellow countrymen who are struggling while the government works on long-term solutions to hunger and expensive goods. Sabi mga kababayan ni Martin Romualdez. Di ba? Napakagaling mga kababayan ng ating Speaker of the House. Pagkatapos bagsak sa ratings. Mas mataas yung trust ratings ni Inday.
So sabi ni Martin, the government anya understands the hardship ng ating mga kababayan. So we are taking immediate steps to alleviate their suffering. So under the program, each beneficiary, mga kababayan, tatanggap ng 1,500 pesos na cash assistance, of which 570 is intended for the purchase ng 15 kilos ng bigas at only 38 pesos per kilo. Yung affordable rice would be sold outside the payout centers on that day. Sabi po, the remaining 930 can be used for their other needs at mga gastusin niya. Beneficiaries would come from various congressional districts based on the list on a list submitted by the lawmakers. The government will not cease to assist the poor during these times because they need our help more than ever. Sabi po, mga kababayan ni Martin Romualdez, nandito lang kami. Handa para mag-respond sa kanilang pangangailangan. Yan po yung Speaker of the House natin, katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos palagi. Pati nga po sa distribution ng libreng bigas na galing sa mga smugglers, pati yung paghuli sa mga mapagsamantalang rice traders po dito sa ating bansa. Pinangungunahan ni Martin Romualdez. Si Inday busy lang doon sa confidential funds. Pagkatapos, mas mataas yung approval ratings ni Inday. Kahit bumagsak halimbawa yung sila lahat sa approval ratings, trust ratings, pero mas pang bumagsak yung trust ratings, approval ratings ni PBBM sa ni Martin Romualdez kaysa kay Inday. Di ba nakapagtataka? Kaduda-duda mga kababayan. At yung mas na mataas yung pagbagsak, mas lumubog si Martin Romualdez na mas maraming ginagawa kaysa kay Inday. Di ba pa? Talaga niya, Mr. Maravillas, tama yung mga analysis mo. Malamang po na may hand dito yung mga smugglers. Saka mga kababayan, yung mga pro-China businessmen, malamang Mr. Maravillas, talagang malapit sa katotohanan ng inyong mga hula. Ang mga analysis mo, Mr. Maravillas, realistic siya, truthful. Yung Amerika po, nag-confirm mismo yung Amerika. The US State Department. Yung China, may pinupunduan po sa buong mundo para magpakalat ng propaganda, pro-Chinese propaganda. At malamang yung mga politiko, mga kababayan na sympathetic sa agenda ng China, at saka yung mga nakapaligid ay sumasalok. Sumasalok po. You see? Ayan man lang po, mga kababayan. Baga lang gusto ninyong itry po ito, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.